What is up mga kalinks? Panibagong araw, panibagong matututunan na naman. Ako nga pala si Maria Angelica Arquiazon, ang inyong lingkod. At ngayon, ating tatalakayin ang tungkol sa interpersonal communication. But before that, alam niyo ba na ang pag-aaral ng interpersonal na komunikasyon ay nagsimula noong 1970s sa panahong nakita ng maraming tao ang matagumpay na interpersonal na relasyon bilang isang susi sa kaligayahan. At ngayon, pag-uusapan natin, ano nga ba ang interpersonal communication? Interpersonal communication ay madalas i-define as communication wherein it takes place between people who are interdependent and have some knowledge of each other. For example, communication between a son and his father, an employer and an employee, two sisters, a teacher and a student, two lovers, two friends, and so on and so forth. Pero ang interpersonal communication ay ang pagpapalitan ng impormasyon, kahulugan, damdamin or feelings at opinion sa pagitan ng dalawa o higit pang tao sa pamamagitan ng verbal at non-verbal na paraan. We can communicate not only through what we say, but also through things like body language, tone of voice, facial expressions, and gestures. Bagamat, madalas na iniisip ng iba na ang interpersonal communication only takes place if face-to-face communication is present. Pero, that's actually wrong because it can also exist online or over the phone, lalo na in today's technology kung saan it allows us to expand interpersonal communication wherein it includes media tulad ng mga video calls, online meetings, online messaging at iba pa. At ayun muna para sa video na ito. Maraming salamat sa panonood mga kalinks. Para sa susunod pang mga videos, don't forget to like and subscribe. Bye-bye!